Ano nga ba yan, Kent, yung panghuling pag-uusapan? Eto na mga kababayan. Nag-react po si Basti Duterte. Ano nga ba ang ni-react ni Basti Duterte? Ito po, sabi ni Basti mga kababayan, hindi na daw nirespeto ng mga opisyales ang Supreme Court. Patungkol po ito sa impeachment ni Sara. Hindi na daw nirirespeto ng mga opisyales, bastos daw. Sabi ni Basti. Aba, kahit nga si Sara, kailangan ba mga kababayan ng respeto si Sara? Kailangan ba respetuhin sila? Ito nakasaad mga kababayan sa Pilipinas Today Post. Sabi dito, nakakapagtaka ayon kay Duterte na hindi nirerespeto ng mga taga-oposisyon ang desisyon ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaint. Sa simula pa lang kasi talaga, it's purely political, sabi ni Basti. That is why yung hindi ko lang maintindihan bakit hindi nila binigyang respeto talaga yung en banc decision ng Supreme Court. That is really a heavy statement coming from judiciary. Pahayag ni Basti Duterte sa ambush interview sa pag-ablay kadayawan sa Davao City nitong Biyernes, August 8. Bakit marami pa tayong pinag-uusapan? From the beginning, it's a political scheme. It's a smear campaign against the Vice President. Ay nako mga kababayan, ayaw ko na magsalita. Dito sa sinabi ni Basti, from the beginning, it's a political scheme. Are you sure, Basti? It's a smear campaign against the Vice President. Gusto ko lang linawin mga kababayan. Sasabi kasi ni Sara, nabudol daw ang mga bumoto kay PBBM na mga DDS. Binudol daw ni PBBM. Paano nangyari? At sabi ni Basti ngayon, it's a political scheme, it's a smear campaign. Political scheme daw. Paano nangyaring nabudol ang mga DDS at political scheme? Itong nangyari kay Sara ngayon, kung mismong umpisa pa lang ng year 2022 presidential election, binaboy na ni Digong si PBBM. Umpisa pa lang ng 2022 presidential election, sinabihan na ni Digong na meron tayong kandidatong adik, nagkukukin sa eroplano, may kaibigang anak ng mayamang may-ari ng banana plantation sa Davao na matay dahil sa cocaine, kaibigan niya yan. Meron tayong kandidato pagka-presidente na sumakay sa eroplano, nagkukukin. Saan yung sinasabi ni Basti ngayon na scheme, political scheme, smear, campaign against Sara? Higi nga, saan yung sinabi ni Sara na budol ang mga DDS sa pagboto kay PBBM? Putang ina, yung tatay niya, hindi pa nanalo si Marcos, binaboy na. Ngayon sabihin niyo, smear and political scheme? Sige nga, sino ba ang totoong budol? According nga kay Percy Lapid, hindi pa namatay si Percy Lapid. Anong sabi ni Percy Lapid? Number game ang butuhan. Pag si Sara, wag niyong pagkatiwalaan yan, Bongbong Marcos. Hindi oposisyon, hindi pinklawan, dilawan ang kalaban mo, kundi si Sara ang kalaban mo. Yan ang sabi ni Percy Lapid. Tapos sasabihin ni Basti ngayon na it's purely political scheme. Ano ang sabi ni Percy Lapid? So ibig sabihin, itong sabi ni Percy Lapid, kwento lang? 100% accurate, nagkatotoo nga. Pakinggan ninyo. Ngayon sasabihin niyo, sinong budol? Si PBBM? Si Sara? Si Digong? Baka nakalimutan ninyo. Itanong nyo kay Nino Barsaga, habang nag-meeting yung mga Duterte doon sa Makati, anong sabi? Yan si Marcos, hayaan nyo, nanalo yan. Sabi ni Digong, 7 weeks lang yan. Tanggal na yan dyan. Ipa-impeach natin yan. Kaya nga, bumuo si Gloria ng whatsoever doon kudita sa Congress. Hindi nangyari. Natiktikan ni Romualdez, baliktad sila. Sino bang bumuo ng kudita sa sa Congress para tanggalin si Romualdez at palitan ni Gloria at para i-impeach nila si PBBM? Di ba?
natiktik ka ni Romualdez. Tinanggal sa kanya si Gloria. Baka nakalimutan niyo yung meeting ninyo sa Makati sa Rockwell. Diba? Ito sabi ni Lapid. Si Percy Lapid na mismo nagsabi. Ang kalaban ni BBM, hindi oposisyon. Walang dilawan, walang pinklawan, kundi si Sara mismo. Yan, mga kaibigan. Mm. Para masiguro ang panalo ni Sara Duterte. Ito tatapsa doon sa tamang desisyon na isinulat nung Baluktot. ponente Oh. na siya yung naitalagang gagawa ng desisyon. Mas konti yun, yung desisyon ng dissenting ang magiging Talo. ipatutupad na desisyon. Kahit baluktutin mo yun, bali-baliin mo yung batas sa desisyon mo. Basta maraming pumirma, mas lamang ang pipirma sa'yo, yun ang ipapatupad na desisyon. Ma'am Cheryl Andres, hello po. Ma'am Mga Jessica, hello po. kaibigan. Diba? Di ba yung tatay ni Bongbong? Ang nagsabi niya, politics is addition. Merong may hawak ng alas, hindi kayo. Sino susundin ng Korte Suprema? Kayo? O yung nag-appoint sa kanila? Diba? Kung dadating tayo sa puntong yan. Sino ang mas matimbang? Yung nag-appoint Mga kaibigan. o yung Korte Sabi ko Suprema? nga sa inyo, numbers game yan. Kahit ano pa sabihin ninyo. Pag sinabi nyong numbers game, para ka lang tumataya sa waiting yan. Numero ang pinagbabatayan. Pag tumaya ka ng number 5, 1,000 piraso, mananalo ka kasi 1,000 piraso number 5 eh. Pag tumaya ka ngayon ng 20, tapos yung number 8 ang tinayaan mo, 1,000,000 ka, number 8. Yun ang pipiliin ng waiting. Ang daming nagtaya ng number 8. Sige, ito ipapanalo natin. Para kunti lang matanggap nila. Kasi bakit? Maraming tumaya eh. Hati-hatian nila yun. Di ba? Ma'am Evelyn Dacaule? Tapos sasabihin ni Basti ngayon, political scheme? Smear? Tigilan nyo nga ako. Walang ganon. Kayo yung unang nang budol. Kayo yung unang namulitika. Hindi pa nanalo si Marcos. Pagka-presidente, binaboy na ni Duterte si Marcos. Baka nakalimutan ninyo, meron tayong kandidato pagka-presidente, weak leader. Hindi ko siya gusto, adik yan. Nagkokoken sa gitna na habang lumilipad ang eroplano, merong kaibigang anak ng mayamang may-ari ng banana plantation sa Davao na matay dahil sa cocaine. Kaibigan ng presidential candidate na yan. Adik, weak leader, hindi ko siya gusto. Baka nakalimutan nyo yan. Diba? Hindi pa presidente si Marcos, binaboy na. Hindi pa presidente si Marcos, may political scheme ng ginawa si Digong. Kaya huwag mong baliktarin, Basti, na si Sara ang ginawa ng political scheme. Sorry na lang, kasi nabisto ang kabulastugan ninyo. Pag kayo ang gumawa ng kabulastugan, okay lang. Pag nabawian kayo, kayo na biktima. Yan ang mahirap sa inyo eh. Ang dami nyong sinabing mga masasakit about sa mga Marcos. Pag ang Marcos na ang gumalaw, biktima na kayo. Ano yun? Ilang beses nyo binaboy si Marcos? Ilang beses nyo pinagmumura si Marcos? Ni minsan wala kayong narinig pagmumura ni Marcos sa inyo. Tapos ngayon ang babawi si Marcos na nauuyon sa due process ng pambabastos, pagbabanta ninyo sa mga Marcos, kayo na ang biktima? My God! Di ba? Pagkatapos nimong sabihin, ang akong amahan, gipalubong ang imong amahan, pero akong amahan, imong gipapreso, putang ina ka. Pagkatapos mong murahin, kayo na biktima? Putang ina mo, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Lisa Marcos, huwag kang mag-alala, ma'am. May nakausap na ako. Pag ako pinatay, patayin niya si Bongbong, si Lisa at si Martin. No joke, no joke. Tapos ngayon, pag na-corner kayo ng media, pag nakita ng taong bayan na ganyan ang ugali ninyo, kayo na ang biktima? Meron pang sabihin mo saan siya dalahin, tangina ka. Pag napuna kayo ng tao kasi ganyan ang bunganga ninyo, kayo na ang biktima? Diba? Kayo yung unang nambastos, binawian lang kayo in diplomatic way. Anong sabi ni PBBM? Hindi naman sana hahantong sa ganitong sitwasyon.
Kung hindi nyo dinaan sa kwentong chichirya, sagutin na lang, tapos na dapat eh. Yeah? Kung gano'n na lang kadali, bantaan ang buhay ng presidente, paano pa ang ordinaryong mamamayang Pilipino? Papalagan ko yan. Pumalag si BBM in a proper way. Yeah? Hindi siya nang bastos katulad sa ginawa niyo, tapos ngayon, sabihin niyo, kayo biktima? Political scheme? Smear political? Di ba? Di minsan wala kayo narinig sa mga Marcos na minura kayo. Kayo yung nagmura sa mga Marcos. Kahit kami, hindi kami bulag. Hindi kami nakapikit. Rinig namin. Ilan kayong magkakapatid? Halos kayo lahat. Binaboy ninyo si Marcos. Tapos pag napuna kayo ng taong bayan, sasabihin niyo biktima kayo. Yeah? Kaya sa 2028 mga kababayan, kung noon sinisigaw ng pulahan, ng pinklawan at dilawan, never again to martial law. Ngayon naman, never again for Duterte. Never again. Yeah? Never again to Duterte. Never again AJK. Never again war on drugs without due process. Di ba? Kaya tigilan nyo yung sasabihin ninyo, respeto. Kayo nga, hindi kayo marunong rumispeto. Questionin mo ng respeto ang mga opisyal ng Kongreso na hindi nila nirespeto ang desisyon ng Korte Suprema, samantalang ikaw, presidente nga mismo, pinagmumura ninyo. Tapos ngayon, manghingi kayo ng respeto. Presidente nga, minura ninyo eh. Buti nga ang presidente, di nangialam dyan. Kung nangialam pa ang presidente dyan, naubos kayong lahat. Di ba? Kung ang sabi ni Digong noon, shoot sa inidoro lahat ng dilawan, ngayon mga kababayan, nakita naman po natin, yung Duterte ni Duterte, dalawa lang ang pumasok. Baka sa sunod, wag nyo nang ipasok yan. Di ba? Baka sa sunod, wag nyo nang ipasok yan. Ubusin nyo na. Di ba? So yun lang mga kababayan. Yung ating live. Tayo po ay 1 oras